What's up, Malolos? What's up, Pilipinas, sir? What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas? I say Malolos because I'd like to invite you to Malolos. Mahalin natin ang ating bayan. Dito natin mahuhuli ang puso ng pagmamahal sa isang bayan na katulad ng ating bayan. Pag nalaman natin kung bakit tayo malaya ngayon, mamahalin ninyo ang ating Pilipinas. What's up, Pilipinas? Come to Malolos. So, yung trend po ay malaki ang naging partisipasyon sa kasaysayan ng Pilipinas kasi mula sa Malolos, mula sa Manila at saka sa Malolos, yung mga delegado ng Kongreso ay nag-uuwian araw-araw Manila, Malolos, Malolos, Manila. Okay? So yung trend mahalaga, kaya napili ito ni Emilio Aguinaldo, tsaka ilang oras na ang biyahe. Okay. Karamihan na nakakaalam dito sa Women of Malolos, akala yan, after that, tapos na ang Women of Malolos. No. After this, itong kababaihan ng Malolos, 1888 ito pagpasok ng Revolution, 1896, 97, during the Revolution, itong karamihan ng kababaihan na ito were supplying food, money, logistics to the Katipuneros. Mapansin po natin, it seems that after more than a century of us proclaiming the first ever Republic of the Philippines, parang kinalimutan na po ng ating bansa. Kinalimutan na ng lahat at kontento na tayo na pagdating ng January 23, itataas natin ang bandera ng Pilipinas, darating ang Presidente ng Pilipinas dito, darating ang Vice President, darating ang House Speaker, darating ang Senate President, darating ang Supreme Court, justices natin dito, tapos na. Ganun na lang po ba yun? Wala eh. Pag hindi natin tinignan yung ating nakaraan, paano natin makikilala ang ating sarili? Pag hindi natin babalikan ang mga halagang pangyayari na naganap sa ating nagdaang panahon, saan tayo patungo? At saan tayo papunta? We think, with your help, you can help us, we can help each and every one of us drumbeat this advocacy of patriotism, of loving our own history, of reliving our glorious past. This is not just the glorious past of the city of Malolos, but this is the glorious past of our own Republic of the Philippines. Kasama po kayo lahat dyan. Pero pag pinag-usapan na ang history, wala na, inaantok na lahat. Di po ba? Sa klase man, pag history pinag-usapan, ayawan eh. Tulugan na, di ba? Lahat nakatingin na sa malayo, nakatingin na sa bintana. Pero po dapat sa tingin ko, ipasa natin itong ganitong makabayang damdamin natin sa ating mga susunod na henerasyon. If we will not bridge at this point in time ang glorious past of the city of Malolos and our current events, current times na meron tayo ngayon, kailan pa natin idudugtong yan pag nakalimutan na lahat? Sino ba nakakaalam ng unang Philippine Military Academy dito sa Malolos? Sino ba nakakaalam ng unang law school sa Pilipinas ay dito sa Malolos? Sino ba nakakaalam ng unang University of the Philippines ay sa Malolos? Baka po walang nakakaalam sa inyo. Baka po mismo mga taga-Malolos ay hindi nalalaman yon.
Pero walang nagpapaalala sa atin kung paano nagpasimula lahat. At ilan lang yan. Napakaliit lang po na nakikita nyo sa kahalagahan ng Malolos sa kasaysayan natin. At sa kahalagahan ng kasaysayan natin, hindi lang ng kasaysayan ng Malolos, sa bawat isa sa atin. Ganun po dapat natin pinagdudugtong to. And here we are now, trying to get the attention of our national leaders, trying to get the attention of you people, of ordinary citizens, na bigyan natin ng pahalaga yung ating nakaraan. Hindi ko makakalimutan kailanman ang sandaling ito maipatanghal. Ang mahal nating kababayan sa kataas-taas, tutukan ng pagsasarili. Mga pinagbagalay ng lahi, wala sa ninyo kung paano inilipat ng inyong kababayan sa isayang. Tignan ninyo ang paglago at pagyakong nito. Bunga ng walang katapusan at pananlitingo ng kalayaan na galagablag sa kaluluwa ng Pilipino. Kaya ngayon ay 23 ng Enero, walang pag-aalinlangang tinataas ng bayan ng kanyang loob at itinatanghal ng Republika ng Pilipinas.